119 verse 9. Trivia. Yan yung longest. Chapter. Yes. Opo. 9. Paano mapapanatili malinis ang pamumuhay ng sinungaling sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan? Tinatanong po dyan na paano mapapanatili malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan. Sinabi po dito sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan, gaya po ng pagbabasa ng Bible at pagdarasal. Yung hanggang 10 hanggang 17 po. 10, buong puso na sa walingat ng restaurant. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo at sa buhay. 11, ang banal mo kautusay sa puso ko upang hindi magkasalan laban sa iyo. 12, pupunin kita, Yahweh. Kaya aking tutuloy siya. Ang lahat ng pagtuloy mo ay tutulog ko sa akin. 13, ang lahat mo mga utos na sa akin binigay, palagi kong babanggitin. Malakas kong isisigaw. 14, magagalak ko na susundin ko ang iyong kautusan. Hindi pa sa kagalakan ang gusto kayaman. 15, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tutuloy mo. Nang aking maunawaan ang bubulay nila. 16, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang bilog ni Maria. 17, itong iyo, amang lingkod, Yahweh, naway pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang upang ako ay mabuhay at ang utos mo ay sabihin. Verse 10 po, sinabi po dito na buong puso natin sambahin at pagluturan ang Panginoon. Huwag po natin hahayaang ang utos ng Panginoon ay masuway natin. Sa verse 11 po, ang banal na kautusan ng Panginoon ay ilagay natin sa ating puso at ating ingatan upang hindi tayo magkasala lalo sa Panginoon kailanman. Sa verse 12 po, purihin natin ang Panginoon at ang lahat ng tuntunin niya ay tutulong niya sa atin. 13, ang lahat ng utos ng Panginoon ay binigay, kaya't lagi natin babanggitin at malakas natin isisigat. Sa 14 po, ay gagalak natin sundin ang kautusan ng Panginoon, pagkat dulot nito ay higit pa sa kagalakan, dulot nito ay kayaman. 15, lagi po natin pag-aralan ang lahat ng tuntunin ng Panginoon, katulad po ng pagsunod sa kanyang utos. 16, tayo po ay manugod sa lahat ng kautusan ng Panginoon. Ating ingatan at isang puso upang kailanman hindi natin mali. 17, sundin natin ang Panginoon upang tayo ay pagpalain. Yung, Salmo 119, verse 97 to 105. 97. O aking mga butos, tunay-tunay araw-araw, sa magkakalit sila o Siyempre, same chapter. kasama ko sa tunay yaw ng kautusan. Kaya ako binuno ng higit ang pasang kaaway. Nag-inay sa lahat kong mga gulo, ang unawa ko ay pagkat ang aral mo, pulo ang laman ng aking puso. 100. Ang paglay kong karunungan, higit pa sa pagkat ang mga utos, gusto sinasira. 101. Ito gusto matutuhan ang ugali masasama. Ang mga ko na masunod ay ang sunod sinalita. 102. Hindi ako nagpapaya sa utos mo at tuloy. Pagkat ikaw ang utos ko, natutulong alarin. 103. O kay kamis na lang naman ang utos na nagbigay. Nakaniswakay sa nakakulot, nakachocolate mo. Lasa nitong pinakilay. 104. Sa bigay mo mga utos, tanapoy ka lang. Kaya ako'y lumumindi sa ugali mahal. 105. Salita mo isang
pangako. Pagkat ang aral ng Panginoon ay laman ng ating isip. 100. Ang taglay natin, karunungan, ay higit pa sa matatanda. Pagkat ang utos ng Panginoon ay hindi natin masisira. 101. Hindi natin hangal matutunan ang ugali masama. Sapagkat ang ating hangal ay masunod ang salita ng Panginoon. Apa. 102. Apa. Hindi natin kailanman pababayaan ang utos at tuntunin ng Panginoon. Apa. Sapagkat siya ang ating guro at nagtuturo ng ating salita. Apa. 103. Kay tamis, namnamin ang utos ng utos na binigay ng Panginoon sa atin. Kay tamis pa ng pulot. Ibig sabihin po ng pulot is honey po. 104. Sa mga utos ng Panginoon, ibinigay sa atin. Sa mga utos ng Panginoon, ibinigay sa atin. Karunungan ang ating natamo, kaya tayo ay Para maganda. nagagalit sa ugaling mahahalay. Ang mahahalay po ay bastos or hindi disente. Yes, yung sinasabi natin ng isang araw. 105. Yung mahalay. Kaya salita ng Panginoon ay sa atin ay lumiliwanag at gumagabay ang landas ng ating pagdaraanan ay lumiliwanag. Yun lang. Lagi ka namin. Yay! Question. Sabi kasi, ano yung word na paulit-ulit na sinasabi niya? Lagi ko naririnig. Ano na? Ano na? Ibigin, yes. Meron akong naririnig. Karunungan po. Yes. Sumunod, yes. Ano yung kailangan mo sundin? Panginoon, yes. Utos. Paulit-ulit na sinabi. Oo. Yun ang nag-echo sa tenga ko. Sabi sa utos, sundin. Lahat na sinabi niyo magkakaroon ito. Utos, sundin, pag-ibig. Sabi ba? Karunungan. May sinabi. Oo, yun. Sapat na ba? Kasi sabi, para daw ako lumagka. Ano title mo? Mamuhay sa liwanag ay sundin ko, ibigin ko ang utos ng Diyos. Paano kung sa mga utos niya, gano'n pa karaming utos ng Diyos? Ay, Yes, dalawa, that's the main. Pero ano yung mga detailed utos niya? So sa dalawang two main utos, may nagbabranch yan. Di ba, ibigin mo ang Diyos? Nag-uobo na yan. So karugtong niya na, hindi ako sasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ko gagamitin ang salita ng Panginoon sa pabaybalan. Ano na? Ayan, magsisimba ako sa araw ng Pangilin. So yun ang magbabranches. Dito, doon din nagbabranches. Doon sa hindi ako papatay, hindi ako mangungubig, hindi ako mag-aakil. Magbabranches. As may nagbabranch pa yan na hindi ako pwedeng magalit. Ang question is, sapat na ba na sundin ko ang dalawang utos para ako ay mapamuhay sa liwanag? Kaya ba natin gawin itong may dalawang utos? May mga branches, ito, may sigad to ha. Ito yung mahalin ng Apa. Sapat na ba na nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako, para malagay ako sa pamumuhay ng liwanag? Kasi kasama yun sa utos eh. Sapat na ba yun? kasi dapat po, ginagawa po natin yung parang ano po, ginagaya po natin si Lord. Hindi po sa ginagaya po natin kung ano yung ginagawa natin. Bigay ka ng example na para mas detalyado, para alam namin kung paano ang bumuhay. Ano po, pagsunod po sa utos natin. Very good, parang hindi siya sure. Ulit. Kapag, sa pagsunod po sa Very utos good. natin. Ano pa? Kala ko magulong susunod sa ano. Paano kung hindi ako sumunod sa utos? Ano mangyayari sa akin? Sa pagalitan. Yes? Saan ako mapupunta? Sa kadilim. Sa kadilim. Opposite.
Yan. Eh, paano kung nasa kadaliman na ako? Ano gagawin ko? Kumagano na. Sabi ng Francis, mamuhay sa liwanag. So, para mamuhay ako sa liwanag, susundin ang utos. So, paano kung hindi ako sumunod sa utos? Mapupunta ako sa kadiliman. Ano naman ang gagawin ko pag napunta ako sa kadiliman? Yes, that's what our privilege is bilang mga repent ka agad. And then, huwag ka nang bumalik ulit doon. Huwag na natin ulitin yung nagawa natin kasalanan. Hayaan mo manatili ka na hindi ka sikat, hindi ka basta sumunod ka. May tatanong si Kuya Tercel. Sa naman po. Madali lang po. Ayun po. Ano po? Ano ko yun? Ang mahirap po yun. Naubos na nakakain na ako ulit. Ang hirap bata. So, paano po tayo mananatili sa liwanag po? Paano po tayo mananatili po sa liwanag? Unang-una po yung sinabi niya. Opo. Dalawa po yung sinabi dito. Dalawa po yung sinabi niya. Paano tayo mananatili sa liwanag? Kasi nasa liwanag tayo, di ba? Huwag mong patayin iyak. Opo. Yes! Oo naman talaga. Tsaka lang sabi. Ano po? Sagot kayo. Sinasagutan po natin sa kanila. Pagsunod at pag-ibig sa kautusan. Bakit kayo may kasamang pag-ibig? Parang hindi ko po napipilitan na sundin yung At alam mo sa puso mo kung ano ang kahulugan ng pagsunod natin. Kasi kung hindi natin mahal yung utos, wala, babalik yung sununod mo ngayon, mamaya hindi mo na susunod. Sununod mo, hindi mo sinunod, hindi mo sinunod, hindi mo sinunod. Unlike pag mahal mo yung utos, walang tendency. Nakita niyo word ko, walang tendency na gagawin mong suwayin ang utos. Dahil mahal ko si Tito Mer, wala akong reason para maging magalit siya. Ganun. Mahal ko ang magulang ko, kaya ayaw mong malungkot ang magulang. Ganun ang pagsunod.